Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 871. Pag-aalis ng nakatagong panganib. Saglit na nanigas ang matandang figure bago mabilis na nakabawi. Nang hindi lumingon, nagpatuloy siya patungo sa madilim na kagubatan. Kakapasok lang ng matandang figure sa madilim na kagubatan nang biglang sumilay at lumitaw ang isang matalim at malamig na kislap. Nagdala ito ng malakas na hangin na naging sanhi ng pagtindig ng mga balahibo ng isa habang mapanlinlang at marahas na bumaril patungo sa kanyang lalamunan. Ang biglaang pag-atake ay nahuli sa matandang figure ng tao na medyo nawalan ng bantay. Gayunpaman, maswerte na ang lakas ng figure ay hindi mahina. Kaagad, mahinang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig at biglang na-distort ang espasyo sa kanyang harapan. Nabago ang landas ng malamig na kislap dahil sa baluktot na hangin, dahilan upang lumipad ito sa kanyang balikat. Sino ito? Galit na sumigaw ang matandang figure ng tao matapos iwasan ang pag-atake. Kinaway-kaway niya ang nangungunot niyang kamay bago bigla itong kinuyam. Agad-agad ang isang pares ng bahagyang nakikitang mga arko ng enerhiya ay marahas na humawak sa isang tiyak na lugar sa madilim na kagubatan. Creak! 5 matalim na hangin ang bumaril mula sa kuko ng kamay ng matandang figure. Pinutol nila ang ilang malalaking puno na kasing kapal ng hita ng isa, na naging sanhi ng pagkalat ng sawdust sa lahat ng direksyon. Nagbago ang mukha ng matandang figure ng tao matapos mabigang matamaan ng kanyang pag-atake ang kanyang target. Atras na sana siya nang biglang kumislap ang isang puting figure at parang kidlat. Dumating ang isang kulay abo na fog na may kaunting amoy. May naramdaman ang matandang figure ng tao bago tumama ang hamog sa kanyang katawan. Sa pagkakaroon ng malawak na karanasan, masasabi niya sa isang sulyap na ang ambon na ito ay naglalaman ng isang nakamamatay na lason. Agad niyang iwinagayway ang kanyang manggas. Isang mabangis, marahas na hangin ang sumabog mula sa kanila at pinalipad ang hamog. Nang hihiram ng sagabal na ito, idiniin ng kanyang mga daliri ang bakanteng hangin at ang kanyang katawan ay biglang umangat sa langit. Sa wakas ay isang chi na tunog ang ibinuga habang siya ay nabasag sa mga makakapal na sanga ng puno. Pagkalabas ng kagubatan, tatakas na sana ang matandang figure nang biglang tumigas ang kanyang katawan. Itinaas niya ang ulo niya. Agad namang namutla ang mukha niya habang tinatitigan ang puting buhok na matandang nakasabit sa langit. Su Chen. Bahagyang ibinaling ng matandang figure ng tao ang kanyang ulo nang may lumabas na malamig na boses kasama ng kanyang mga ngipin, na nagpapakita ng pamilyar na mukha. Ang figure na ito ay nakakagulat na si Old Ying Shan, ang taong nagkusa na sumuko sa Bodhisattva Body Transformation sa live noon. Hihihi. Napakahusay ng mga taktika ni Mr. Ying Shan. Talagang nagawa mong itago ang iyong espiritual na lakas sa Bodhisattva Body Transformation sa live. Kahit ako ay halos hindi maramdaman ito. Isang mahinang tawa ang tumunog mula sa likuran ng matandang Ying Shan. Ang huli ay lumingon lamang upang makita si Xiaoyan na pinapakpak ang kanyang jade green na mga pakpak ng apoy sa ibabaw ng dagat ng mga puno. Hindi inaasahan na talagang natuklasan mo ito. Nasaan ang huling tao? Tawagan mo rin sila. Malamig na sumigaw ang matandang Ying Shan. Medyo madilim at solemn na ang ekspresyon ng mukha niya nang biglang tumingin sa dagat ng mga puno sa ilalim niya. Ang mga makakapal na sanga ng puno ay biglang nanginig matapos ang boses ni matandang Ying Shan. Kaagad, isang matikas na puting kulay na figure ang sumilay. Sa wakas, isang puting damit ang naanod at lumitaw sa langit. Isang medyo matulin na figure ang nagkataon na nakatatak sa daanan ng pag-urong ni Old Ying Shan. Hihihi. Matandang demonyo, tuso ka talaga. Kung si Xiaoyan ay hindi isang alchemist o nagtataglay ng espiritual na lakas na higit sa isang ordinaryong tao, malamang na hindi niya naramdaman ang iyong espiritu na nagtatago sa Bodhisattva Body Transformation sa live. Ngumiti at tumawa si Su Chen habang pinagmamasdan si Old Ying. Dahil natuklasan mo na ako, bakit hindi ka kumilos ng mas maaga? Malamig na tumawa ang matandang Ying Shan. Nang itago niya ang kanyang espiritu sa Bodhisattva Body Transformation sa live, binalak niyang hintayin sina Xiaoyan at Han Feng na makipaglaban.
Handa siyang maghintay na masugatan sila ng malubha bago biglang nakawin ang Bodhisattva body transformation saliva nang walang nakakaalam. Gayunpaman, ang huling resulta ay hindi kasing perpekto ng kanyang naisip. Gumamit si Xiaoyan ng parang kidlat na taktika para patayin ang tatlong elder mula sa Demon Flame Valley. Sa wakas, ipinakita niya ang Angry Buddha Lotus Flame, dahilan para tahimik na matakot sa kanya sina Han Feng at Mo Tianxing. Maka-withdraw lang ang dalawa. Kaya, napanatili ng Little Fairy Doctor at Su Chen ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Dahil sa lakas ng matandang Ying Shan, maaaring hindi siya natatakot sa Only-on-One na laban sa alinman sa isa sa kanila, ngunit tiyak na matatalo siya kung lalabanan niya silang dalawa ng mag-isa. Masyadong napakaraming tao ang humahabol sa huling 2 araw na ito, at wala akong panahon para abalahin ka. Bukod dito, dapat sabihin na ang taktika mong ito ng pagtatago ng iyong espiritu ay talagang lubhang kakaiba. Nararamdaman ko ito, ngunit hindi ko ito mahanap. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang hindi mabilang na bilang ng mga sakam na tao na humahabol mula sa likuran, na ginagawang imposible para sa akin na ilabas ang Bodhisattva body transformation saliva upang maingat na pagmasdan ito. Kapag nakarating na kami sa Jianan Academy at nagkaroon ako ng sapat na oras upang pag-aralan ang Bodhisattva body transformation saliva, ang imprint ay tiyak na kaladkarin palabas. Sa makatuwid. Kaya ang dahilan kung bakit sinasadya mong umalis na mag-isa ay para ipakita sa matandang ito ang aking sarili. Namula ang mukha ng Old Ying Shan. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa pakana ni Xiaoyan. Ang walang kamali-mali na planong ginawa niya para itago ang sarili ay talagang natuklasan ni Xiaoyan noon pa man. Napangiti si Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay dumaan sa ilusyonaryong katawan ni matandang Ying Shan at tumawa ng mahina. Mr. Ying Shan, pakisuyong ibalik sa akin ang Bodhisattva body transformation saliva. Kaya kung hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Bagamat ikaw ay kasalukuyang isang espiritual na katawan lamang, kung ang espiritong ito ay pinalo at ikinakalat namin, malamang na ang iyong orihinal na katawan ay magdurusa ng lubos na pinsala. At saka, sa pamamagitan ng pag-asa sa aking pandama, baka mahanap ko pa ang posisyon ng iyong aktwal na katawan. Bahagyang nagbago ang mukha ng Old Ying Shan habang tumawa siya ng mahina. Brat, tinatrato mo ba talaga ang matandang ito na parang natatakot habang lumalaki? Kung talagang gusto mo akong pilitin, sisirain ng matandang ito ang Bodhisattva body transformation saliva. Titingnan ko kung ano ang magagawa mo sa oras na iyon. Itong spiritual avatar skill na ginagamit ng Mr. Ying Shan ay tila isa na nangangailangan ng iyong aktwal na katawan na manatili sa isang maikling distansya, hindi. Ibig sabihin, ang iyong aktwal na katawan ay hindi dapat malayo sa amin. Kung hindi ako nagkamali ng naramdaman. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bigla niyang binuksan ang mga iyon at itinuro ng kanyang daliri ang isang makulimlim na kagubatan sa hilagang direksyon. Malamig siyang tumawa. Dapat sa direksyon na iyon ang aktwal mong katawan, tama ba? Kahit na may pagkana ng Old Ying Shan, hindi sinasadyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya kung saan itinuro ni Xiaoyan. Ang chi method na kanyang ginawa ay lubhang kakaiba. Kung ang kanyang espiritual na avatar ay hahampasin at ikalat, siya ay mapupunta sa isang mahinang estado, at makakabawi lamang pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng isang panahon. Gayunpaman, kung ang kanyang aktwal na katawan ay natagpuan, ang sitwasyon ay maaaring maging isang nakamamatay. Kaya naman, inilagay ni Old Ying Shan ang kanyang aktwal na katawan sa isang napakatago at ligtas na lugar sa tuwing gagamitin niya ang kanyang chi method. Gayunpaman, ang posisyong iyon ay kasalukuyang itinuturo ni Xiaoyan. Sa madaling salita, kung papayagang maghanap ng mabuti ang huli, maaaring mahanap niya ang eksaktong posisyon ng aktwal na katawan ni Old Ying Shan. Sa oras na iyon, bahagyang nawala ang lamig sa mukha ni Xiaoyan nang makita niya ang pagbabago ng ekspresyon ng matandang Ying Shan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Marahan niyang sinabi, "Old Mr. Ying, iginagalang kita bilang senior ng Black Corner Region. Kaya't hindi ako aatake sa iyo hanggat ibabalik mo ang Bodhisattva body transformation saliva. Ako, si Xiaoyan, ay ginagarantiyahan na aalis ka ng hindi nahihirapan ng kaunting pagkawala."
Sa pagharap sa mga alternatibong taktika ng panghihikayat ni Xiaoyan, ang pagbabago ng ekspresyon ng Old Yingshan ay naging mas maayos. Ilang saglit pa ay unti-unti na itong tumahimik at nakalanghap siya ng malalim na hangin. Ang kanyang tingin ay dahan-daang dumapo kay Su Chen at Little Fairy Doctor na nakatingin sa kanya ng may masamang hangarin. Ang matalim na aura na kumakalat mula sa kanilang mga katawan ay naging sanhi ng mapait na pagtawa ni Old Yingshan. Kalimutan ang tungkol sa kanyang kasalukuyang pagiging isang espiritual na avatar. Kahit na sa kanyang pinakamataas na kalagayan, magiging mahirap para sa kanya na matagumpay na tumakas mula sa mga kamay ng 2 taong ito. Ito nga ang kaso ng bagong alon na pinapalitan ang luma. Mukhang ang Black Corner region na ito ay ang mundo ng mga kabataan. Kalimutan mo na ito, isaalang-alang ang iyong sarili na nanalo. Itong Bodhisattva Body Transformation Saliva. Umiling si Old Yingshan at bumantong hininga. Bahagya niyang itinaas ang jade box sa kanyang kamay, at nag-alinlangan sandali. Siya pagkatapos ay clenched kanyang ngipin at itinapon ito. Ibibigay ko ito sa iyo. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang nakatingin sa jade box na ibinabato. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang kanyang kamay para hawakan ito. Sa halip, pinitik niya ang kanyang daliri at isang nakatagong puwersa ang lumabas para tanggapin ang jade box. Pagkatapos nito, kinokontrol ng puwersa ang kahon, maingat na pinananatili itong nakabitin sa harap niya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng Old Yingshan nang walang nakakapansin ng pagmasdan niya ang napakamaingat na ugali ni Xiaoyan. Agad siyang nagpakawala ng malamig na sigaw. Kahit na makuha mo ang Bodhisattva Body Transformation Saliva, malamang na mahihirapan kang makakuha ng impormasyon tungkol sa Bodhisattva Heart sa likod nito. Ang aking layunin ay hindi ganoon kalayo at hindi maabot na Bodhisattva Heart. Sa halip, ito ay ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang tumugon siya sa isang malambot at banayad na boses. Ang malamig ngunit magandang mukha ng Little Fairy Doctor ay nagpakita ng gulat na tingin nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Isang nakakaantig na ekspresyon ang bumungad sa kanyang transparent na mga mata. Natural na alam niya kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ni Xiaoyan para tulungan siyang kontrolin ang Wolfo Poison Body. Handa pa siyang maging kaaway ng mga matatandang ito na nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Kahit na ang kanyang puso ay naantig, ang Little Fairy Doctor ay natural na hindi magbubunyag ng labis na ibinigay sa kanyang karakter. Gayunpaman, isang malumanay na ripple ang nalikha sa kanyang pusong parang matanda na. Dahil dito, tahimik na natunaw ang malamig at selyadong puso niya. Ang ganda ng mga salita mo. Hindi inaasahan na ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay mapupunta sa iyong mga kamay sa napakaraming tao na darating para agawin ito. Palam. Itinikom ng matandang Yingshan ang kanyang bibig at tumigil sa pagsasabi ng anumang kalokohan. Nanginginig ang kanyang katawan at unti-unting nagilusyon. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang nawala. Ang bilis ng pagkawala ni Old Yingshan ay napakabilis. Sa loob ng 1 segundo, ang kanyang espiritual na katawan ay nakatakas sa saklaw ng mga pandaman ni Xiaoyan, at nawala sa loob ng walang katapusang kadiliman. Nakahinga ng maluwag ang Little Fairy Doctor at Su Chen matapos nilang makitang iniabot ni Old Yingshan ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Gumalaw ang kanilang mga katawan at lumitaw sila sa tabi ni Xiaoyan. Tiningnan nila ang jade box na lumulutang malapit sa kanya at hindi sinasadyang tumawa. Sa wakas ay nakuha na nating sumuko ang matandang ito. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Bahagya niyang iniling ang kanyang ulo at mahinang nagtanong. Paano ito naging napakadali? Itong matandang Zoro. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita. Ang invisible na Fallen Heart Flame ay bumangon mula sa kanyang daliri at nilamon ang jade box sa loob nito. Ang jade box ay agad na naging pulbos sa ilalim ng mataas na temperatura ng Fallen Heart Flame, na nagpapakita ng isang malabuhay na Bodhisattva Body Transformation Saliva na dahan-daang gumagalaw. Lumipad ang tingin ni Xiaoyan at sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kinokontrol niya ang isang sinulid ng Fallen Heart Flame at dahan-daang ibinalot ito sa huli.
Kasunod ng pagbabalot ng Bodhisattva Body Transformation Saliva, ang isang partikular na bahagi ng Bodhisattva Body Transformation Saliva ay nanginginig at ang mga sinulid ng puting usok ay tumaas mula dito. Isang bahagyang chi-chi na tunog ang tila naglalabas ng mahinang malungkot na sigaw. Chi-chi. Ang matandang Yingshan, na ang espiritual na katawan ay kababalik lang sa kanyang pisikal na katawan, na nakatago sa isang kuweba sa isang talampas na 1,000 metro ang layo mula sa grupo ni Xiaoyan, ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon habang kinokontrol ni Xiaoyan ang kanyang apoy. Isang subo ng sariwang dugo ang biglang tumalsik mula sa kanyang bibig. Kaagad, itinaas ng Old Yingshan ang kanyang ulo, at marahas na tumingin sa direksyon ng grupo ni Xiaoyan. Sumigaw siya. Napakabuti, maingat na bata. Maaalala ka ng matandang ito. Napangiti si Xiaoyan. Inilagay niya ang Bodhisattva Body Transformation Saliva sa isang bagong nakuhang jade box habang siya ay nasa ibabaw ng dagat ng mga puno. Siya ay tamad na naginat ng kanyang baywang at mahinang sinabi. Sa wakas ay naalis na natin ang problemang ito. Ngayon, maaari na tayong tahimik na bumalik sa Jianan Academy. Battle Through the Heavens. Kabanata 872. Pag-abot sa Bayan ng Kapayapaan. Isang tahimik at maliit na bayan ang matatagpuan sa intersection sa pagitan ng Black Corner Region at ng Jianan Academy. Ang sikat ng araw mula sa kalangitan ay nakakalat at nagliwanag sa paalang na inscription sa pisara na nakasabit sa itaas ng pasukan ng maliit na bayan. Tatlong medyo ordinaryong salita na walang anumang nakamamatay na aura ang lumitaw sa ilalim ng sikat ng araw, na nagpapahintulot sa isa na makaramdam ng kalmado. Bayan ng Kapayapaan. Ang mga puso ng grupo ni Xiaoyan ay tila naglabas ng isang malaking bato habang sila ay umakyat sa isang burol at tumingin sa ibaba sa maliit na bayan sa ibaba. Isang mahabang hininga ang dahan-dahang ibinuga mula sa kanyang bibig bago unti-unting naging kawalan. Ang paglalakbay na ito ay talagang medyo paikat-ikot. Tara na, wala nang humahabol pagkatapos nating makapasok sa Peace Town. Natanggap na ng Jianan Academy ang mensahe, at medyo marami na ang mga eksperto sa maliit na bayan na handang tumanggap sa atin. Ang mga tingin ni Su Chen ay dahan-daang inalis sa maliit na bayan habang siya ay nagsasalita ng nakangiti. Marahang tumango si Xiaoyan. Bahagya niyang ibinaling ang tingin sa likod. Mayroon pa ring mga figure ng tao na umaanod sa hindi kalayuan sa likuran dahil maraming sakam at hindi nasisiyahang mga tingin ang kinunan mula sa madilim na sulok. Ito ay talagang isang grupo ng mga tao na may tiyaga. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa bibig ni Xiaoyan habang umiiling siya. Hindi niya pinansin ang mga ito habang winawagayway ang kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay tumalon pababa mula sa tuktok ng burol, at nag-transform sa isang itim na anino na nanguna sa pagmamadali patungo sa Peace Town. Kasunod niya, ang mga eksperto mula sa Xiaogate at ang Jianan Academy ay nagpakawala ng maraming tawa. Ang mga taong nasa likuran nila ay naging sanhi ng kanilang pagkasuklam at pagkairita sa buong paglalakbay. Maraming hindi nasisiyahang tingin ang nakamasid habang ang grupo ni Xiaoyan ay nagmamadaling pumunta sa maliit na bayan. Gayunpaman, ang tanging nagawa lamang nila ay ang pag-igting ng kanilang mga ngipin bago unti-unting nagkalat. Ilan lamang sa mga matitigas ang ulo ang patuloy na naninirahan sa lugar na ito. Inaasahan nila na ang isang espesyal na sitwasyon ay magaganap upang payagan silang makakuha ng ilang bentahe. Gayunpaman, hindi nangyari ang sitwasyong inaasahan nila. Matagumpay na nakapasok ang grupo ni Xiaoyan sa Peace Town bago nawala sa kanilang paningin. Isang kulay abo na damit at figure ng tao ang tumapak sa mga sanga ng puno at tumayo sa hangin sa ibabaw ng napakalaking puno. Ang mga makakapal na mata sa ilalim ng kulay abong robe ay nakatuon sa likod ng grupo ni Xiaoyan, na naging malayo. Ilang sandali pa, bahagyang itinaas ng figure ang kanyang ulo at nagpakita ng isang madilim, malamig ngunit pamilyar na mukha. Ito ay nakakagulat na si Han Fang. Aking Bat-ihing Jr. Hindi ganoon kadaling susuko ang senior na ito. Maghintay ka lang. Pagkatapos patayin ang tatlong elder ng Demon Flame Valley, natapos na ang iyong magagandang araw. Sa ngayon, hahayaan kitang i-enjoy ang iyong oras. Isang malamig na lamig ang nagpaangat sa mga sulok ng bibig ni Han Fang habang siya ay malamig na tumawa sa mahinang boses.
Isang kakaibang ngiti na kayang tumagos sa isang tao ang nalantad din sa ilalim ng kulay abong damit matapos ang malamig na halakhak. Gayunpaman, ang figure ng tao ay unti-unting naging ilusyon at sa wakas ay nakakalat sa kawalan. Kakapasok lang ng grupo ni Xiaoyan sa Peace Town, nang lumitaw ang tunog ng mga tao na gumagalaw sa himpapawid. Sa loob ng maikling sandali, ang tuktok ng mga gusali kung saan lumitaw ang grupo ni Xiaoyan ay napuno ng mga maingat na tao. Ang pag-iingat sa mga mukha ng mga taong ito ay mabilis na nagkalat nang makita nila si Su Chen, at napalitan ito ng saya na mahirap itago. Ang First Elder nito at ang iba pa. Nakabalik na sila. Ang masayang sigaw ay mabilis na kumalat sa maliit na bayan. Kaagad-agad, mahigit 10 figure ng tao na may malalakas na aura ang sumugod palabas ng maliit na bayan. Lumitaw sila sa harap ng grupo ni Xiaoyan sa isang kisap mata. Sa pagtingin sa mga badge sa kanilang mga dibdib, nakakagulat na sila ay mga elder ng akademya. Elder, sa wakas ay nakabalik ka na. Kung wala kaming narinig na anumang impormasyon mula sa iyo sa loob ng 2 araw, pinaplano kong pangunahan ang ilang tao sa Black Corner region para hanapin ka. Isang matanda ngunit malakas na boses ang biglang tumunog mula sa likuran pagkatapos ng paglitaw ng mahigit 10 elder na ito. Kaagad, isang masiglang matandang lalaki ang humakbang pasulong. Ang mga nakapaligid na elder na nakakita sa kanya ay nagmamadaling gumawa ng landas. Hogan, bakit ba napakapabigla-bigla mo pa rin? Kung hindi mo nakokontrol ang iyong init ng ulo, kailangan mong maghintay ng hindi malamang tagal bago ka umakyat sa Daozang class. Ngumiti si Su Chen at sumagot nang makita niya itong matandang lalaki na medyo pamilyar kay Xiaoyan. Chi, ano ang kinalaman ng pagsulong sa klase ng Daozang sa init ng ulo? Pinulot ni Hogan ang kanyang bibig. Agad na huminto ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Pinagmasdan niya ito ng kaunti bago naglabas ng papuri mula sa kanyang bibig. Hindi inaasahan. Kababata, noong una kang nakapasok sa Peace Town noon, isa ka lang dadoshi. Sa loob ng ilang taon, naging eksperto ka na talaga daw Huang. Ang bilis ng pagsasanay na ito, hindi malamang na may hihigit sa iyo kahit sa Jianan Academy. Binabati ni Xiaoyan ang Deputy Headmaster. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Mabilis niyang inilahad ang kanyang kamay kay Hogan at magalang na tumugon. Sige, bakit parang outsider ka? At saka, sa kakayahan mo ngayon, hindi ako karapat-dapat na maging magalang ka. Maaaring nagsalita si Hogan sa ganitong paraan ngunit sa hitsura ng nakangiting ekspresyon sa kanyang mukha, malinaw na natutuwa siya sa ugali ni Xiaoyan. Hinaplos niya ang kanyang baba, at ibinaling ang kanyang ulo sa mga tao sa bubong, na nagwawalis sa lugar na may kakaibang mga tingin, bago sumigaw ng malakas. Mga kabataang lalaki, ito ang pinuno ng Pans Gate, si Xiaoyan, mula sa Inner Academy, na madalas ninyong binanggit. Gayunpaman, siya ay isang tunay na dalubhasa na Daohuang. Alam mo ba ang Xiao Gate? Ang paksayo na madalas na nagpadala ng mga eksperto para protektahan kayong lahat sa tuwing pupunta kayo sa Black Corner region para magsanay. Iyon din ay isang bagay na kanyang itinatag. Iba siya sa mga taong kailangan mo pang protektahan ng iba. Nagulat ang lahat ng tao sa mga bubong nang marinig nila ang boses ni Hogan. Isang malakas na kislap ang biglang sumili mula sa kanilang mga mata habang ang kanilang mga titig ay maingat na tumitimbang kay Xiaoyan. Ang mga pribadong pag-uusap ay paulit-ulit na kumakalat na parang tumpok ng mga langaw. Siya ba ang senior na si Xiaoyan? Siya ay talagang napakabata. Bukod dito, siya ay medyo gwapo, at mas maganda kaysa sa batas. Hihihi. May crush ka ba? Gayunpaman, napakaraming tao sa loob ng akademya na nagtataglay ng magagandang damdamin na may halong kuryosidad para sa misteryosong senior na ito. Ang kapatid mong ito ay ang iyong pinakamalaking katunggali. Chi. Ang mga alon ng magagandang silver bell-like na tawa ay bumungad habang ang dalawang dalagang ito, na medyo magkamukha, ay nagtatalo. Ang kanilang napakagandang mga baywang, na naging kita sa kanilang pagtawa, ay naging dahilan upang ibinato ng ilang mga lalaking estudyante ang kanilang mga tingin. Hindi inaasahan na ang senior na si Xiaoyan ay naging eksperto na Daohuang sa murang edad. Talagang karapat-dapat siyang maging tagapagtatag ng Pans Gate. Sa kasalukuyan,
Ang Pans Gate ay ang pinakamalakas na paksayon sa loob ng Jianan Academy. Mahigit sa 30 pwesto sa top 50 strong ranking ng Inner Academy ay nabibilang sa mga miyembro ng Pans Gate. Bukod dito, kahit isang pares ng elder ang humawak ng mga posisyon sa Pans Gate. Ang lakas na ito ay isang bagay na kahit na ngayon ay hindi malalampasan ng kahit isang paksayon. Kahit na may makapal na balat ni Xiaoyan, ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang namula nang marinig ang maraming pribadong pag-uusap at naramdaman ang hindi pangkaraniwang mga tingin na ibinato. Ito ay lalo na dahil sa kumikinang na nagniningas na mga mata ng ilang mga kabataang babae at ang kanilang hitsura na hindi mapigilan ang kanilang sarili, na gustong itapon ang kanilang sarili. Ito ay hindi inaasahan na mayroon pa ring ilang mga tao sa Jianan Academy na nakaalala sa kanya pagkatapos na mawala sa loob ng 2 taon. Gayunpaman, tahimik na lumuwag ang tensyon niyang puso nang maramdaman niya ang sigla at kasiglahan mula sa mga kabataang lalaki at babae. Ang kanyang puso ay hindi sinasadyang nagpakawala ng isang tahimik na buntong hininga. Ang sarap maging bata. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, tila nakalimutan niya na sa totoo lang hindi siya mas matanda kaysa sa mga kabataang lalaki at babae na ito. Hihihi. Munting kapwa, sa maraming taon mula nang itatag ang Jianan Academy, kakaunti ang mga tao na nakamit ang ganoong paggalang sa lugar kung saan nagtitipon ang mga talentadong tao. Ilang taon ka na ring nanirahan sa lugar na ito at dapat mong malaman na ang mga estudyante dito ay mga elite na nanggaling sa iba't ibang lugar. Lahat sila ay mapagmataas sa kalikasan. Mahirap makakuha ng ganoong approval. Tinapik ni Hugan ang balikat ni Xiaoyan at tumawa. Napangiti na lang si Xiaoyan sa mga sinabi ni Hugan. Napabuntong hininga si Hugan sa kanyang sarili, tila hindi nakita ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nang dumating ka sa Jianan Academy noon, naramdaman ng matandang ito na hindi ka isang ordinaryong tao. Kung titingnan mo ito ngayon, tila ang aking paningin ay kasing talas ng dati. Matanda, itigil mo na ang pagmamayabang. Walang magawang umiling si Su Chen sa gilid. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, bumalik muna tayo sa Jianan Academy. Atasan ng Law Enforcement Unit na higpitan ang ating mga depensa sa panahong ito. Hindi na kailangang i-report ang sinumang magtangkang pumasok ng puwersahang mula sa Black Corner Region. Atakihin mo na lang sila. Ang utos na ito ay matagal nang ibinigay. Ang pang-akit ng Bodhisattva Body Transformation sa Saliva ay talagang napakahusay. Ito ba? Tumango si Hugan bago biglang bumaling ang kanyang mga mata sa Little Fairy Doctor sa tabi ni Xiaoyan. Ang malabong aura na lumabas sa katawan ng huli ay naging dahilan para medyo na-pressure siya. Ang ganitong pakiramdam ay isang bagay na paminsan-minsan lang niyang naramdaman mula kay Su Chen. Gayunpaman, ito ay malayo mula sa matinding ito. Kaya naman, agad nang umiti si Hugan habang nagtatanong siya sa random na paraan. Siya ay tinatawag na Little Fairy Doctor, aking kaibigan. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Nagulat si Hugan nang marinig niya ito. Agad siyang nagpakawala ng isang mapait na tawa at bumuntong hininga. Ikaw na munting kapwa. Kahit na ang mga tao sa paligid mo ay hindi mga ordinaryong individual. Talagang hindi ka na ganoon kalambot na maliit na bata noon pa. Emosyonal na napabuntong hininga si Hugan at inikat ang kanyang ulo bago sumigaw sa lahat ng tao sa bubong. Sige, maghiwa-hiwalay na kayong lahat. Mananatili at magpapatrolya ang mga tao sa Law Enforcement Unit. Ang maraming mga mag-aaral ay nagkalat na medyo ayaw matapos marinig ang sigaw ni Hugan. Gayunpaman, huminto pa rin ng kaunti ang kanilang mga tingin kay Xiaoyan bago sila umalis. Pagkatapos noon ay naghiwa-hiwalay na sila. Tara na, sumunod ka sa akin pabalik sa Jianan Academy. Ang Blazing Sky Chirify ng tower ng Inner Academy ay nangangailangan pa rin sa iyo na i-activate ito muli. Bukod dito, sa tingin ko ay dapat mo ring puntahan ang iyong Pans Gate pagkatapos ng iyong 2 taong pagkawala. Kung tutuusin, ikaw ang tagapagtatag nito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Su Chen habang pinagmamasdan niyang umalis ang lahat, pakiramdam na naging mas tahimik ang mga bagay-bagay. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango.
Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kinaroroonan ng Jianan Academy sa di kalayuan. Isang tahimik na buntong hininga din ang pinakawalan ng puso niya. Pagkaraan ng 2 taon, sa wakas ay nakabalik na siya sa lugar na ito kung saan siya ay unti-unting nagbago mula sa isang malambot, binata tungo sa isang dalubhasa. Pan's Gate, iniisip ko kung paano ito. Tahimik na nag-init ang puso ni Xiaoyan habang iniisip niya ang batang pangkat na itinatag niya. Battle Through the Heavens. Kabanata 873. Zinlan. Medyo malayo pa rin ang Jianan Academy at Peace Town. Kaya naman, nang dumating ang grupo ni Xiaoyan, tanghali na. Hindi nagtagal si Xiaoyan sa Outer Academy. Huminto lang siya sandali bago nagmamadaling hindi huminto sa Inner Academy ng Jianan Academy, na nakaupo sa malalim na kabundukan sa likod. Sa bilis ng grupo ni Xiaoyan, dumaan sila sa malalalim na kabundukan, na tila mapanganib sa kanilang mga mata noon, sa loob lamang ng kalahating oras. Nang lumitaw ang napakapamilyar na agos ng bundok na iyon sa paningin ni Xiaoyan, alam niya sa kanyang puso na nakarating na siya sa Inner Academy. Sa ilalim ng pamumuno ni Su Chen, pumasok ang grupo sa Inner Academy, na sakop ng distorted space na iyon, nang walang anumang sagabal. Matapos nilang madaanan ang pilak na pangunahing tarangkahan, bumungad sa kanilang mga mata ang isang malawak na luntiang kagubatan. Medyo gumalaw ang puso ni Xiaoyan, at nakaramdam siya ng nostalgia. Noon, pumasok siya sa Inner Academy mula sa lugar na ito. Ang tinatawag na Fire Energy Hunting Competition ay nagbigay daan din sa kanya, ang newbie na ito, na magkaroon ng ilang reputasyon sa loob ng Inner Academy. Hihihi. Ang record na ginawa mo noon ay isang bagay na hindi kayang talunin ng mga bagong mag-aaral. Ang mga bagong mag-aaral taon-taon ay dumaranas pa rin ng tinatawag na suntok mula sa mga matatandang mag-aaral. Isang bagay na tulad ng mga bagong mag-aaral na nang-agaw ng fire energy ay hindi nanaulit. Tumawa si Su Chen sa tabi. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan nang marinig niyang binanggit ni Su Chen ang ilan sa kanyang mga ginawa. Marahan siyang bumuga ng hangin at ngumiti habang sinabing, "Tara na." Gumalaw ang kanyang katawan pagkatapos marinig ang mga salitang iyon at marahan siyang lumipad patungo sa kagubatan. Su Chen at ang iba pa ay sumunod malapit sa likuran. Matapos lumabas sa kagubatan, ang Inner Academy na sumasakop sa napakalaking lupa, ay muling lumitaw sa paningin ng grupo ni Xiaoyan. Tumayo si Xiaoyan sa tuktok ng isang dalasdis at tumingin sa ibaba sa Inner Academy na puno ng buhay mula sa isang mataas na lugar. Sa kasalukuyan, ang laki ng Inner Academy ay medyo mas malaki kaysa noong nakaraang 2 taon. Dahil sa ang pangangailangan sa pagpasok ng Inner Academy ay medyo nakaka-relax sa loob ng ilang taon, ang Inner Academy ay kasalukuyang napuno ng higit na kasiglahan. Siyempre, tumaas din ang matinding kompetisyon. Ang mga makapasok sa Inner Academy na ito ay hindi mga ordinaryong tao, at ang mga may kakayahan ay natural na ayaw na magkaroon ng isa pang hakbang sa itaas ng kanilang mga ulo. Isang strong rankang, na hindi itinuturing na espesyal, ang target na pinaghirapan nila. Upang paganahin ang sarili na umunlad sa ranggo, napakaraming mga mag-aaral ang nagsikap na magsanay. Huminto ang grupo sa labas ng Inner Academy. Gayunpaman, hindi agad sinundan ni Xiaoyan si Su Chen at ang iba pa. Gusto niya talagang tingnan ang Pan's Gate para makita kung paano nagbago ang unang pangkat na kanyang itinatag. Hindi napigilan ni Su Chen si Xiaoyan nang makita niya ang sitwasyon. Ngumiti siya at tumango bago sinabing, "Makakahanap ka lang ng random na tao at magtanong tungkol sa lokasyon ng headquarters ng Pan's Gate. Pagkatapos mong maabutin ang lahat, maaari kang pumunta sa Inner Academy Elders Compound para hanapin ako." Hindi na hinintay ni Su Chen ang tugon ni Xiaoyan pagkatapos niyang magsalita. Tumalikod siya at inakay ang Little Fairy Doctor, Xiao Li at lahat ng iba pa sa mas malalim na bahagi ng Inner Academy, iniwan si Xiaoyan kung saan siya nakatayo. Pinaalis ni Xiaoyan ang likod ni Su Chen at ang iba pa gamit ang kanyang mga mata. Pagkatapos nilang mawala, sa wakas ay nagpakawala siya ng mabagal na hininga. Isang medyo masiglang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang batang mukha. Ang ganitong uri ng ngiti ay matagal nang hindi lumalabas sa mukha ni Xiaoyan. Sa lahat ng oras na ito, pinipilit siyang sumulong sa iba't ibang bagay.
Minsan, siya mismo ay nakakalimutan na siya ay isang binata lamang na nasa early 20s at hindi isang maputing buhok, matanda. Gayunpaman, sa ilalim ng kapaligiran ng Inner Academy na puno ng sigla, ang mood ni Xiaoyan ay naging mas relaxed. Ang kasalukuyang kanya ay mukhang isang binata na katugma ng kanyang edad at hindi isang binata. Hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang kabilang kamay niya habang dahan-daang naglalakad sa loob ng maluwag na Inner Academy. Sa daan, bigla niyang hinablot ang isang estudyante at nagtanong tungkol sa lokasyon ng Pans Gate. Pagkatapos lamang ipaalam sa kanya ng kabilang partido na may pagtataka sa mukha ay nagpasalamat siya sa una bago tumalikod at umalis. Ang batang ito. Bago ba siya? Talagang hindi niya alam ang lokasyon ng punong tanggapan ng Pans Gate. Sa wakas ay mahinang bamulong ang estudyanteng iyon habang pinagmamasdan ang paglayo ng likod ni Xiaoyan. Sinundan ni Xiaoyan ang rutang ipinahiwatig ng estudyante, at sa wakas ay lumitaw sa labas ng punong tanggapan ng Pans Gate pagkalipas ng 10 minuto. Nang huminto siya at tumingin sa villa na sumasakop sa isang napakalawak na lupa, hindi niya sinasadyang natigilan sa kabila ng kanyang pagiging mahinahon. Masyado bang mapagbigay ang Inner Academy na ito? Binigyan talaga nila ang isang student faction ng ganitong marangyang headquarters. Kung ikukumpara sa sitwasyon noon kung saan magagamit lang nila ang kanilang hostel bilang base, ito talaga ang pagkakaiba ng ulap at putik. Siyempre, si Xiaoyan, na malayo sa Inner Academy sa loob ng mahigit 2 taon, ay natural na hindi alam ang katawa-tawang lakas na taglay ng kasalukuyang Pans Gate sa loob ng Inner Academy. Mahigit sa kalahati ng pinakamahalagang top 50 ng strong ranking ay nagsuot ng Pans Gate na badge sa kanilang dibdib. Kahit na ang ilang mga bagong na-promote na elder ng Inner Academy ay nagsuot ng titulong Pans Gate sa kanila. Dahil sa nagiging mas mahigpit ang kasalukuyang Pans Gate, nagresulta sa pagtaas ng pagkakaisa ng mga miyembro nito. Kaya, ang pangkat ng akademya na ito ay naging mas kontrolado at napilitan. Ito ay ganap na naiiba mula sa orihinal at medyo maluwag na pangkat ng akademya. Pinilipat ni Xiaoyan ang kanyang dila at naglabas ng papuri sa kanyang puso bago siya pumasok sa napakalaking manor na ito. Napasulyap ang kanyang mga mata sa 4 na malamig at masungit na lalaki sa pasukan. Kung titingnan ang aura ng 4 na taong ito, tiyak na hindi sila maituturing na mahina kahit na ilagay sa loob ng buong Inner Academy. Ang pagkuha ng isang miyembro na may ganoong kasanayan upang tumayo sa sentry ay isang bagay na hindi pa nangyari noong nariyan pa si Xiaoyan. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan habang sinusulyapan niya ang maingat na tingin ng 4 na malamig at mabagsik na lalaki na nagpapatrolya parot-par ito. Isang mahinang pilak na ilaw ang kumikislap at pumasok siya sa loob ng Pans Gate sa paraang parang multo ng walang nakakaalam. Pagkatapos nito, ngumiti siya at pinagdikit ang kanyang mga kamay bago naglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng Pans Gate. Muling naramdaman ni Xiaoyan ang lawak ng manor na ito habang siya ay naglalakad. Bigla siyang nakahanap ng landas at tinahak iyon. Ilang saglit pa, mas naging maluwang ang kanyang paningin nang bumungad sa kanyang harapan ang isang maayos na lupa. Ang mga alon ng pinipigilang tagay ay ipinapadala rin mula sa lokasyong ito. Nang marinig niya ang hiyawan, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa malaking pulutong ng mga itim na masa. Hindi niya sinasadyang ngumiti at tuloy-tuloy na naglakad. May naramdaman siyang medyo pamilyar na aura mula sa lugar na iyon. Sa paglapit sa karamihan, natuklasan ni Xiaoyan na may isang mataas na plataporma sa gitna ng kongregasyon. Isang maputlang asol na damit na babae ang nakaupo na naka-cross-legged sa platapormang ito. Napakaganda ng hitsura ng ginang. Ang kanyang kaibig-ibig na proporsyonal na katawan, sa ilalim ng kanyang mga damit, ay nagsiwalat ng isang kaakit-akit na kurba na naging dahilan upang maakit ang isa. Gayunpaman, ang isang hibla ng malamig na pagwawalang bahala ay nagpanatiling malayo sa iba at ang pagsasabog ng kilos ng babaeng ito ay naging sanhi ng ilang mga tao na medyo nagsisisi. Sa isang sulyap, masasabi na siya ay isang malamig na babae. Ang mga ganitong uri ng kababaihan ay ang uri na ang mga lalaki ay nahihirapang supulan. Sa makatuwid, ang isang taong walang gaanong kakayahan ay maaari lamang magpatibay ng isang saloobin ng pagmamasid sa kanya mula sa malayo nang hindi sinusubukang lambingin siya. Siyempre, ang pinaka-interesante kay Xiaoyan ay hindi ang hitsura ng babaeng ito.
Sa halip, interesado siya sa medicinal cauldron na inilagay sa harap niya. Sa sandaling ito, ang apoy sa loob ng medicinal cauldron ay mabilis na umuusok at isang mahinang halimuyak na panggamot ay naglalabas. Maliwanag, ang babaeng ito ay isang alchemist. Ang mga tingin ni Xiaoyan ay nagsiwalat ng ilang sorpresa nang dumaan ito sa loob ng medicinal cauldron. Marahang sumangot siya gamit ang kanyang ilong at mas lalong tumindi ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Mahina siyang bamulong. Ito ay talagang isang tier 4 na medicinal pill, Sky Chi pill. Hindi inaasahan na ang dalagang ito ay mayroon ng kakayahan na pinuhin ang ganitong uri ng medicinal pill sa murang edad. Ang kanyang talento sa pagpino ng tableta ay hindi mas mababa kaysa sa alagad ni Guhi, si Liu Ling. Sa sandaling ito, ang atensyon ng babaeng nakasuot ng asol ay malinaw na nakalagay sa panggamot na kaldero. Paminsan-minsan ay namumuo ang malinaw na pawis sa makinis niyang noo. Sa kalaunan, isang patak ang susunod sa kanyang medyo payat na hugis itlog na mukha at tumutulo pababa. Bagamat pawisan ang kanyang mukha, malinaw na may natitirang lakas ang babaeng nakasuot ng asol. Kinokontrol ng kanyang spiritual strength ang apoy at maingat na ipinaglihi ang medicinal pill. Ang mga alon ng masaganang panggamot na halimuyak ay paulit-ulit na naililipat, na nagiging sanhi ng paulit-ulit na paglunok ng laway ng mga nakapaligid na nagmamasid. Ang ilang malambot na pag-uusap ay ipinadala rin. Talagang naging napakahusay ang medicinal refining skill ni Senior Zinlan. Ang kakayahang pinuhin ang isang tier 4 na medicinal pill sa ganoong edad, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na magiging pambihira. Hihihi. Tama iyan. Kahit sinong magpakasal sa kanya sa hinaharap ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng mga gamot na makakain. Chi, nagde-daydream ka na naman. Napakataas ng tingin ni Senior Zinlan. Sa pangkalahatan, walang lalaki sa Inner Academy na ito ang makakahuli sa matalas niyang mga mata. At saka, personal niyang sinabi na ang tanging kondisyon na kailangang matugunan para makasama siya ay lampasan siya sa medicinal refining skills. Sa Inner Academy na ito, maliban sa ilan sa mga elder ng instructor sa Alchemy Department, sino pa ang makakalampas sa kanya? Hihihi. Sinong may sabi na walang tao? Noon, ang aming chief ay nagpino ng isang tier 5 na gamot na tableta nang makipagkompetensya siya sa pagpipino ng gamot laban sa ibang tao sa Inner Academy. Ubo. Lumayo ka sa akin. 2 taon nang umalis ang hepe sa Inner Academy. Paano mabibilang iyon? Medyo natuwa si Xiaoyan nang marinig niya ang mga usapan sa paligid. Parang naging legendary figure na talaga siya. Habang si Xiaoyan ay tahimik na nararamdaman na ang mga bagay ay nakakatawa, ang nakaasol na babae sa platform ay biglang nagpakawala ng magandang sigaw. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at isang bilog na tabletang panggamot na may masaganang halimuyak na panggamot ay lumipad mula sa panggamot na kaldero. Sa wakas ay damapo ito sa kanyang makinis na kamay na malajade. Agad namang nagpalakpakan ang mga nasa ilalim ng plataporma matapos makita ang matagumpay na pagpipino ng ginang. Maraming butlikang na boses ang naihatid sa babaeng nakaasol na nakadamit ng hindi namumula ang mukha ng mga mayari nito. Gayunpaman, mukhang walang epekto ito sa kanya. Nanatiling malamig at walang kibo ang magandang mukha niya. Ang kanyang mahahabang magagandang mata ay dumaan sa paligid at ang mga nagsisigawan ay agad na napatutap sa kanilang mga bibig sa kahihiyan. Sayang. Ang tingin ni Xiaoyan ay dumaan sa medicinal pill sa kamay ng babae, bahagyang umiling, at nagsalita ng malakas. Biglang naramdaman ni Xiaoyan na medyo tumahimik ang kanyang paligid nang tumunog ang kanyang boses. Hindi niya sinasadyang itinaas ang kanyang ulo sa pagkagulat, at nakita niya ang isang pares ng malamig at maningning na mga mata na walang pakialam na nakatingin sa kanya. Bumaba ang tingin ng babaeng nakaasol ang damit sa medyo pamilyar na mukhang nakaitim na binata. Unti-unting naililipat ang malamig niyang boses. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat maawa. Battle Through the Heavens. Kabanata 874. Pagpupulong. Tiningnan ni Xiaoyan ang babaeng nakasuot ng asol, na ang malamig na tingin ay nakalok sa kanya. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan ang maraming tingin sa paligid niya. Hindi niya sinasadya na medyo napahiya. Agad siyang nagpakawala ng tuyong ubo at tumawa.
Kung naging mas tumpak ka sa pagkontrol mo sa apoy noong napino mo ang medicinal pill at pinahaba ang oras na ginamit mo para mabuo ang pill, mas maganda sana ang kalidad nitong Skychi pill. Kaya naman, hindi ko maiwasang sabihin na sayang lang. Ang mga tao sa paligid ay hindi sinasadyang naging magkagulo nang makita nila na tinuruan ni Xiaoyan ang babaeng ito na nakaasol na damit sa isang walang kwentang paraan. Agad silang natigilan habang nakatingin sa matapang na lalaki na ito. Ang bilang ng mga taong kwalipikadong magbigay ng opinyon sa huli ay hindi lalampas sa 5. Bukod dito, ang 5 ito ay halos mga elder mula sa alchemy department. Itong lalaking nakasuot ng itim, na mukhang bata pa, ay malinaw na wala sa kanila. Natigilan din ang babaeng nakasuot ng asol na nasa platform dahil sa sinabi ni Xiaoyan. Bagamat mahina niyang naramdaman na ang kalidad ng medicinal pill ay maaaring mas mabuti kung gagawin niya ang sinabi ni Xiaoyan, siya ay medyo malamig at mapagmataas na karakter. Kung ang kabilang partido ay isang elder mula sa Alchemist Department, maaaring mahilig siyang makinig at matuto ng mabuti. Gayunpaman, maliwanag na ang edad ni Xiaoyan ay katulad ng sa kanya. Kaya naman, naging mahirap para sa kanya na tanggapin ang kanyang payo. Medyo naging pangit din ang kanyang magandang mukha. Sino ka? Huwag sabihin sa akin na ang pagkilos ng simpleng pagsasabi ng ilang random na salita ay talagang nakadepende kung sino ang isa. Kung sa tingin mo ay mali ang sinabi ko, maaari mong piliing huwag pansinin ito. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at casual na sumagot. Saglit na nawalan ng malay si Xinlan matapos marinig ang kalmadong mga salitang ito ni Xiaoyan. Siya ay malinaw na mapurol. Kakaunti lang ang mga tao sa Inner Academy na magsasalita sa kanya sa ganitong paraan. Kaagad niyang pinagalitan ang kanyang mga pilak ng ngipin at sinabing, ito ang punong tanggapan ng Pansgate. Tanging ang Pansgate member lang ang pinapayagang makapasok. Pasil ka ng walang suot na badge. Labag ito sa mga patakaran. Saang subsection ka kasama? Matapos marinig ang mga salita ni Xinlan, natuklasan din ng mga nakapaligid na miyembro ng Pansgate na walang suot na badge si Xiaoyan. Agad na naging mas maingat ang kanilang mga tingin. Ang Pansgate ay may mahigpit na panuntunan na dapat magsuot ng badge ang mga naglalakad sa loob nito. Ang panuntunang ito ay isang bagay na alam ng lahat ng miyembro ng Pansgate. Kaya naman, madalang na magkaroon ng isang bagay na katulad ng nangyayari ngayon. Kung tutuusin, ang kasalukuyang Pansgate ay hindi na maluwag gaya noon. Naparito ako upang maghanap ng isang tao. Medyo walang magawa si Xiaoyan nang maramdaman niya ang mga maingat na titig na iyon. Dahil hindi siya nakabalik sa Inner Academy sa loob ng 2 taon, hindi niya inaasahan na talagang mahaharap siya sa isang nakakahiyang interogasyon. Naghahanap ng isang tao. Kung ang isang tagalabas ay pumasok sa Pansgate upang maghanap ng isang tao, tiyak na may nag-e-escort sa kanila. Ang random na pagpasok ay hindi magtatapos sa pagiging isang magandang bagay. Bumaba si Xinlin sa mataas na platform at agad na nagdala ng mahinang pabango habang humaharap siya kay Xiaoyan. Nilaibat ng kanyang mga mata ang mukha ng huli. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon ay naging mas siksik. Maging ang dati niyang malamig na tono ay bahagyang uminit. Dapat mag-ingat ka sa susunod. Sinong hinahanap mo? Sina Hu Jia at Wu Hao. Hilingin sa kanila na puntahan ako. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ngumiti habang tumugon. Si Xinlan at ang mga nakapaligid na tao ay hindi sinasadyang naging kakaiba matapos marinig ang kanyang mga salita. Sa kasalukuyan, ang posisyon ni Wu Hao at Hu Jia sa loob ng Inner Academy ay hindi pangkaraniwan. Kahit ang mga miyembro ng Pansgate ay bihira silang makita. Gayunpaman, ang nakaitim na damit, binata na ito ay talagang ibinuka ang kanyang bibig at hiniling sa 2 iyon na lumabas at makita siya. Karaniwang sobrang abala sina Senior Hu Jia at Senior Wu Hao. Hindi madaling makita sila. Bukod dito, hindi lang ikaw sa Inner Academy ang gustong makita silang dalawa. Umiling si Xinlan. Hinawi ng kanyang maselang kamay ang itim na buhok sa harap ng kanyang noo habang nagsasalita siya sa mahinahong tono. Kasalukuyan niyang tinatrato si Xiaoyan bilang isang ordinaryong estudyante na palihim na pumasok sa Pansgate. Hindi ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang gayong tao. Mapait na tumawa si Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito mula kay Xinlan.
Agad niyang itinaas ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa mga tao. Naghiwalay ang mga tao nang gawin niya iyon at ang isang binibini na nakasuot ng pulang kulay na damit ay nakatayong nakatulala. Isang pares ng malalaking matubig na mata ang matamang nakatitig sa nakaitim na binata na naglalakad. Nakasuot ng pulang damit ang dalaga at may figure na hindi maituturing na matangkad. Sa halip, ito ay nagbigay sa isa ng pakiramdam ng pagiging maliit at maganda. Siyempre, sa kabila ng laki ng binibini, na mukhang maliit at kaibig-ibig, ang kanyang makapal na dibdib ay bihirang makita. Ang kanyang katanji tanging mukha ay naglabas ng isang bakas ng kaakit-akit na pagkaakit sa gitna ng kadalisayan nito. Ang kagandahang ito ay hindi mas mahirap kaysa sa babaeng nakaasol na damit. Makikita ito sa mga humahangang tingin na paulit-ulit na binaril. Huminto ang mga yapak ni Xiaoyan sa harap ng dalaga na nakapula. Tiningnan niya ang mukha nito na naging mapurol matapos siyang makita at hindi sinasadyang ngumiti. Agad niyang iniabot ang kanyang kamay at tinapik ang ulo ng huli sa harap ng natulala na mga tingin ng lahat bago nagsalita ng nakangiti. Medyo lumaki ka sa 2 taon na hindi tayo nagkikita. Biglang nagising ang ginang sa medyo magiliw na aksyon ni Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang mainit na ngiti sa mukha ng huli at agad na namuo ang halumigmig sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig. 2 malakristal na luha ang dumaloy sa kanyang mukha at bumagsak. Mula pa noong bagay na iyon, ang taong nasa harap niya ay tila hindi kailanman nagpakita ng ganoong pagmamahal sa kanya. Ang binibini, na ang mga mata ay biglang nagsiwalat ng basa, ay agad na pinukaw ang galit ng mga nakapaligid na tagapagtanggol ng bulaklak. Maraming galit na mga tingin ang mabilis na bumaril kay Xiaoyan. Xiaomei, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang. Isang kulay asol na figure ang mabilis na lumitaw sa tabi ng dalagang nakasuot ng pulang damit. Nagmamadali niyang tanong matapos makita ang kanyang peras na namumulaklak sa paraang parang ulan. Sabay titig kay Xiaoyan habang patayo ang mga kilay. Magpapagalitin pa lang siya nang pigilan siya ni Xiaomei. Isang mahiyain na boses ang agad na ipinadala mula sa kanyang likuran. Xiao. Cousin brother Xiaoyan. Ikaw ba talaga yan? Hindi sinasadyang itinaas ni Xinlan ang kanyang kilay matapos pigilan ni Xiaomei. Magsasalita pa lang sana siya nang unti-unting lumakas ang ekspresyon niya. Nanlaki ang kanyang dalisay at magandang mga mata habang nakatitig sa nakaitim na binata sa kanyang harapan. Xiao. Xiaoyan. Cousin brother Xiaoyan. Alam ng lahat na naruroon na si Xiaomei ay pinsan na kapatid ng tagapagtatag ng Pansgate. Sino ang maaaring tawaging pinsan niyang kapatid at nagtataglay ng pangalang Xiaoyan? Sino pa kaya ito maliban sa tagapagtatag ng Pansgate, na nagtataglay ng walang katulad na reputasyon sa Jianan Academy? Biglang tumahimik ang maingay na bukas na lupa. Ang liwanag ng araw ay nakakalat mula sa langit at sumikat sa maraming nakatulala na mga mukha. Sa sandaling ito, isang kakaibang pakiramdam ng hindi paniniwala ang bumangon sa puso ng lahat. Ang tagapagtatag ng Pansgate, na umiral lamang sa mga alamat, ay lumitaw sa harap nila mula sa kung saan. Habang tinitingnan nila ang mukha na may ngiti, alam ng lahat na ang Pansgate ay malamang na kumulo ngayon dahil dito. Ang kapaligiran sa loob ng maluwag at maliwanag na bulwagan ay medyo nakaka-pressure at nakakapanabik. Ang isang pares ng mga tingin na naglalaman ng iba't ibang mga emosyon ay natipon sa itim na damit, binata na nasa isang upuan na nakaupo sa bulwagan. Walang masyadong tao sa hall. Ilang tao lang na mabibilang ng mga daliri ang naruroon. Isa pa, lahat sila ay pamilyar na mukha. Maliban kina Xiaomei at Xinlan, ang natitira ay mga matandang kaibigan na pumasok sa Inner Academy kasabay ni Xiaoyan at sumunod sa kanya noong naitatag ang Pansgate. Si Xiaomei ay nakatayong masunurin sa tabi ni Xiaoyan. Nakatagilid ang teapot sa kamay niya at may lumabas na linya ng tubig, maingat na damapo sa tasa ng tiyaan na nasa harapan niya. Dahil sa bahagyang pagyuko ng kanyang katawan, ang isang nakakaakit na puti ng nyebe ay walang ingat na ipinakita, na umaakit sa mga mata ng mga tao. Si Xiaoyan ay patuloy na tumingin sa harapan. Nang matapos si Xiaomei na magbuhos ng tsaa at ituwid ang kanyang katawan ay naanod ang kanyang tingin habang nakangiti sa kanya. Kaagad, ang kanyang tingin ay dumaan sa 2 tao sa bulwagan at tumawa. Lahat, mangyaring umupo.
Lahat tayo ay malapit. Bakit kailangan mong maging magalang? Hihihi. Chief, hinintay ka naming bumalik. Mukhang nabaliw ang grupo ng mga tao sa labas. Napakamot sa ulo ang isang malakas na lalaki at tumawa sa simple at tapat na paraan. Naalala siya ni Xiaoyan, si Atay, isang simple at prangka na pangalan. Noon, ang taong ito ang unang nagunjok sa pagbuo ng Pansgate. Gayunpaman, pagkatapos ng hindi pagkikita ng maraming taon, ang kasalukuyang kanya ay naging medyo formal at pinigilan sa harap ni Xiaoyan. Kung tutuusin, napakaraming tsismis tungkol kay Xiaoyan sa mga taong ito. Tahimik ding nahiwalay ang pagitan nilang dalawa. Ang pagkakaibigan ng nakaraan ay nagkaroon din ng karagdagang pahiwatig ng paggalang at takot. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at nagpakawala ng malalim na buntong hininga sa kanyang puso. Matapos ang mahabang panahon na hindi nakabalik, naramdaman niyang parang nabitin ang mga tao sa kabila ng pagiging pareho ng istruktura. Ikaw. Ikaw ba talaga ang chief? Si Xinlan, na gumagamit ng kakaibang titig kay Xiaoyan sa wakas ay hindi naiwasang magtanong habang siya ay emosyonal na bumantong hininga. Bakit? Hindi ko ba siya kamukha? Tiningnan ni Xiaoyan ang magandang alchemist ng Xiaogate at hindi sinasadyang tinukso. Bahagyang namula ang mukha ni Xinlan. Ang kanyang titig ay hindi nagpahayag ng labis na kahihiyan dahil muli niyang sinukat ng mabuti si Xiaoyan. Sumagot siya sa matikas na paraan. Mas gwapo ka kumpara sa rebulto. Kaya't hindi kita nakilala kanina. Huwag mo sana akong sisihin. Hindi napigilan ni Xiaoyan na ngumiti at umiling nang marinig niya ito. Magsasalita pa lang sana siya nang bumukas ang mahigpit na pagkakasara ng pinto at marahas na itinulak. Umalangaw-ngaw sa paligid ng malaking bulwagan ang isang magandang single. Brat, sa wakas nakabalik ka na. 2 taon ka nang umalis ng sabay-sabay. Nag-e-enjoy ka talaga sa pagiging irresponsibleng may-ari, hindi ba? Hindi mapigilan ni Xiaoyan ang mapangiti nang marinig ang pamilyar na boses na ito. Inangat niya ang kanyang ulo at tanging sinag ng araw ang nakikita niya mula sa labas. Isang maikli ang buhok na babae na may magandang figure ang nakatayo sa ilalim ng tumatagos na sikat ng araw, at ang isang pares ng matangkad na masungit na mga mata ay marahas na nakatitig kay Xiaoyan. Isang lalaking may kulay dugo at mabigat na ruler sa likod ang tumabi sa babae. Ang karaniwang malamig at mabagsik niyang mukha ay kasalukuyang puno ng saya na nagmumula sa kanyang puso. Isang nakakaantig na ngiti din ang unti-unting sumilay sa mukha ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa 2 pamilyar na figure sa pintuan. Battle Through the Heavens. Kabanata 875. Pamamaraan. Nakaupo ang lahat sa iba't ibang upuan sa loob ng bulwagan habang nakangiti si Xiaoyan at tumingin sa 2 tao sa tapat niya. Minsan na niyang nakita si Wu Hao sa Black Corner region at hindi siya gaanong nagbago. Si Hu Jia, gayunpaman, ay nagbago mula sa maliit na mangkukulam ng nakaraan tungo sa isang nakakapreskong may kakayahang hitsura. Ang maiksi niyang buhok ay naging dahilan ng kawalan niya ng maselang pakiramdam ng isang babae. Sa halip, binigyan siya nito ng heroic aura. Ang bawat isa ay dumaan sa iba't ibang antas ng pagbabago sa loob ng 2 taon na ito. Pagkatapos ng mahabang panahon na magkahiwalay, natural na hindi maiiwasan na magkaroon sila ng masiglang pag-uusap. Hindi nabawasan ang ngiti sa mukha ni Wu Hao sa kanilang pag-uusap. Palagi niyang itinatago ang paggalang kay Xiaoyan sa kanyang puso. Ang paggalang na ito ay medyo naruroon na mula nang matalo ni Xiaoyan si Hu Jie, Bai Shan, at siya nang walang tulong sa panahon ng pagsusuri ng Outer Academy. Ang paggalang na ito ay tumaas ng husto sa mga sumunod na araw. Si Hu Jie naman ay iba sa kanya. Ang kanyang mga salita ay tapat, at hindi niya itinago ang kanyang sama ng loob sa pagiging may-ari ni Xiaoyan na itinapon ang lahat sa iba. Sa kabuuan, gayunpaman, nasasabik pa rin siya na makitang muli si Xiaoyan. Lahat kayo ay naging eksperto dawang sa loob ng 2 taon na ito. Binabati ko kayo. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang tasa ng tsaa, ngumiti at bumuntong hininga. Naalala niya ang mga kabaliwan na ginawa ng kanilang kabataang grupo noon. Noong panahong iyon, naging maliit lang silang isda sa klase ng Dadoshi. Paano kami maihahambing sa iyo? Napakunot ng noo si Hu Jia.
Naramdaman niya ang hindi malinaw na presensya ng malakas na presyon na lumabas sa katawan ni Xiaoyan sa sandaling pumasok siya sa silid. Alam niya na ang lakas ng huli ay malamang na higit pa sa kanila. Ngumiti si Xiaoyan at mahinang nagtanong. Kumusta ang kasalukuyang Pansgate? Ito ay natural na maraming beses na mas mahusay kaysa noon. Isang pagmamalaki ang bumungad sa mukha ni Hu Jia nang banggitin niya ito. Ipinagpatuloy niya. Kasalukuyang isang Inner Academy Elder si Wu Hao. Mayroon din akong kwalifikasyon para ma-promote bilang Elder. Gayunpaman, pagkatapos isaalang-alang na kailangan pang pamahalaan ang Pansgate, wala akong planong umalis. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isa ay naging elder, hindi na siya masyadong makialam sa usapin sa pagitan ng mga estudyante. Walang masyadong pagbabago sa mga miyembro kumpara noon. Bumaba ng malaki ang bilang. Kung bibilangin ang isa, malamang na wala pang 300. Nakangiting sabi ni Wu Hao sa gilid. Sa kasalukuyan, ang mga kinakailangan sa recruitment ng Pansgate ay napakahirap. Karaniwan, hindi hihigit sa 50 tao ang ni-recruit bawat season. Gayunpaman, huwag maliitin ang 200 taong ito. Karamihan sa mga nangungunang tao sa loob ng Inner Academy ay kasama sa kanila. Ang kanilang potensyal ay pambihira. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang marinig ito. Ngumiti siya at sinabing, mas mahalaga ang kalidad kaysa dami. Maganda rin ito sa ganitong paraan. Ang mas mahigpit na mga kinakailangan sa recruitment ay nagiging dahilan upang magsikap ang mga miyembro ng Pansgate. Gagawin nila ito para sa kanilang karangalan. Napakahalaga ng puntong ito. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi nabaguhan na walang alam noon. Ang kasalukuyang kanya ay nagtatag ng 2 malalaking paksayon na kilala bilang Pansgate at ang Yan Alliance. Medyo mayaman din siya sa karanasan. Ilang miyembro ng Pansgate ang papasok sa Xiaogate pagkatapos nilang magtapos ngayon. Ang daliri ni Xiaoyan ay tumapik sa mesa habang nagtatanong siya ng isang mahalagang tanong. Noon, ang pinakamahalagang dahilan ng kanyang pagtatatag ng Xiaogate ay ang Pansgate ay nagtataglay ng napakaraming nakatagong potensyal. Ang mga mag-aaral na nakapasok sa Inner Academy ay may napakahusay na talento sa pagsasanay. Ang ganitong uri ng talento ay aayusin ng anumang paksayon ng buong lakas. Sa kasalukuyan, konektado ang Xiaogate at Pansgate. Sa huli bilang tagapagbigay ng potensyal, makukuha ni Xiaogate ang suporta ng bagong dugo. Higit pa rito, ang mga bagong dugo ay yaong lubhang pambihira. Ang dahilan kung bakit ang posisyon ni Xiaogate sa loob ng Black Corner Region ay tumaas araw-araw sa loob ng 2 taon na ito ay higit sa lahat ay dahil sa pagkakaroon ng Pansgate. Medyo kaunti. Ang bawat miyembro na mapipili na pumasok sa Pansgate ay alam ang tungkol sa relasyon sa pagitan ng Pansgate at Xiaogate. Bukod dito, sa pagtaas ng tiwala, papayagan din namin ang ilang miyembro na makapasok ng maaga sa Xiaogate upang madagdagan ang adaptability. Maliban sa ilang mga espesyal na pangyayari, mayroong 20 o higit pang mga miyembro ng Pansgate na pumapasok sa bawat taon. Inihayag ni Hu Jia ang kanyang iniisip. Bukod dito, ang kasalukuyang relasyon sa pagitan ng Pansgate at Xiaogate ay isang bagay din na alam ng Jianan Academy. Hindi lang nila ito tinutulan kundi sa halip ay tila sinusuportahan ito. Sa ganitong paraan, naging mas normal ang Xiaogate. Parehong sumusuporta sa isa't isa at nakakuha ng pinakamalaking proteksyon sa magulong lugar na ito. Tumawa si Wu Hao. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Sumili din sa mukha niya ang isang ngiti na tila nagbawas ng mabigat na pasanin. Ang wastong paggana ng Pansgate ay medyo lumampas sa kanyang inaasahan. Hanggat umiiral ang Pansgate, ang lakas ng Xiaogate ay tataas ng malaki bawat taon. Sa sapat na panahon, malamang na walang ibang paksayon ang makakalaban dito sa Black Corner Region sa hinaharap. Naging mahirap sa inyong lahat sa loob ng 2 taon na ito. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Hinarap niya sina Hu Jia at Wu Hao at taos pusong nagpasalamat sa kanila. Kung hindi dahil kay Hu Jia at Wu Hao, malamang na ang Pansgate ay mahihirapang gumana sa ganoong paraan. Sa oras na iyon, malamang na ang kanyang mga plano para sa Xiaogate ay ganap na masira. Chi, huwag mong ibigay sa akin ang lahat ng ito. Kung talagang nagi-guilty ka, ito ay mapapamahalaan mo sa hinaharap.
Napakunot ang bibig ni Hu Jia at sumagot. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nagpakawala ng mapait na tawa at napabuntong hininga nang marinig niya ito. Nais ko ring manatili ng ligtas dito. Gayunpaman, napakaraming bagay sa aking mga balikat. Hihihi. Nagrereklamo lang siya. Tama, hanggang kailan ka mananatili sa Inner Academy sa pagkakataong ito? Ngumiti si Wu Hao at sinabi. Ang mga tingin ng lahat ng tao sa bulwagan ay agad na itinapon kay Xiaoyan nang marinig nila ang tanong na ito. Hindi ako magtatagal. Kapag naresolve ko na ang mga bagay sa lugar na ito, plano kong magtungo sa kontinente para hanapin ang Heavenly Flames. Malamang na mauubos nito ang walang katapusang dami ng oras ko. Kung tutuusin, napakahirap maghanap ng Heavenly Flame. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago dahan-daang nagpaliwanag. Isang Heavenly Flame. Ha! Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zinlan sa gilid pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para magsalita ng kahit ano. Palagi kang abala sa buhay. Mapait na tumawa si Wu Hao. Agad niyang sinabi. Dahil nakabalik ka, dapat mo ring makilala ang mga kapatid mula sa Pansgate. Labis silang na-curious tungkol sa iyo. Lahat sila ay itinuturing ka bilang kanilang idolo. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tumayo siya at buong pusong nagsabi. Natural lang iyon. Dahil bumalik ako, paanong hindi ko makikilala ang sarili kong mga kapatid? Tiningnan ni Xiaomei ang medyo payat na likod pagkatapos tumayo ni Xiaoyan. Napangiti siya ng bahagya. Matapos na hindi makita ang huli sa loob ng 2 taon, ang taong ito sa kanyang harapan ay nagmature at nakapagbigay sa isa ng mapayapang pag-iisip. Ang kasalukuyang kanya ay parang isang maliwanag na bituin na nagbubuga ng napakaningning na liwanag. Nakipagkita si Xiaoyan sa maraming kapatid mula sa Pansgate gaya ng ipinangako niya pagkatapos niyang ngumiti at makipag-chat ng kaunti sa grupo ni Wu Hao. Pagkatapos nito, natalo niya ang isang mabilis na pag-atres sa harap ng mga nakakatawang tingin ni Wu Hao at ng iba pa. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay magiging napakabaliw hanggang sa puntong gusto niyang habarin ang kanyang mga damit upang itago bilang isang souvenir. Matapos maabutin si Wu Hao at ang iba pa, si Xiaoyan ay nagmamadaling pumunta sa compound ng Inner Academy Elder. Pagkatapos nito, nakilala niya si First Elder Su Chen, na naghihintay sa meeting room na mag-isa para sa kanya. Si Su Chen, na nagbabasa ng lumang libro sa silid, ay nagtaas ng ulo nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Nakita lang niya si Xiaoyan na tumatakas na may magugulong damit. Kaagad, tinukso niya. Alam mo na ba ngayon ang antas ng kasikatan na taglay mo sa loob ng Inner Academy? Sa napakaraming taon, wala pa akong nakitang estudyanteng tumanggap ng ganoong pagtrato. Hindi sinasadya at mapait na tumawa si Xiaoyan nang marinig niya ang panunokso sa mga salita ni Su Chen. Nakahanap siya ng upuan sa harap ni Su Chen at naupo bago nagsalita ng walang magawa. First Elder, itigil mo na ang panunokso sa akin. Ngumiti si Su Chen. Agad niyang binawi ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Xiaoyan at sinabing. Dapat may iba pang dahilan kaysa tumulong sa pagpapalabas ng Heart Flame sa Blazing Sky Chi-Refine ng Tower sa paglalakbay mo sa Jianan Academy, tama ba? Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan nang banggitin niya ang mahalagang bagay. Tumango siya, bahagyang nag-alinlangan bago nagsalita. First Elder, ang punong guro ay wala sa Inner Academy, tama ba? Oo, ang matanda na iyon noon pa man ay mahilig gumala sa iba't ibang lugar. Mahigit 1 dekada na siyang hindi bumabalik. Kung may hindi naghahatid panakanak ang balita, malamang na kahit ako ay may isip na may nakilala siyang sakuna. Bakit? Hinahanap mo ba siya? Walang magawang paliwanag ni Su Chen. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang itim na robe at inilantad ang kakaibang itim na batik sa kanyang dibdib na naging dahilan para makaramdam ng lamig. Mayroong ilang mga mahiwagang linya sa paligid ng itim na lugar na tila isang hola na mahigpit na nakatatak dito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Su Chen nang makita niya ang itim na bahagi sa dibdib ni Xiaoyan. Sa kanyang paningin, natural na may nakikita siya. Mabilis siyang nagtanong sa malalim na boses. Nalasan ka? Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at tumango.
Pagkatapos nito, maikli niyang ipinaliwanag ang bagay mula sa simula hanggang sa wakas. Isang elite na daw Zun. Ang ekspresyon ni Su Chen ay unti-unting naging solemn na pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at mamantong hininga. Walang ibang elite na daw Zun sa loob ng Inner Academy maliban sa punong guro. Ang Jianan Academy ay mayroon ng dalawang nakatagong matandang demonyo. Gayunpaman, hindi pa nila naaabot ang lakas ng isang Dao Zun. Marahil, maaabot nila ang antas na iyon sa loob ng maikling panahon kung sila ay magkakapit kamay. Gayunpaman, imposibleng bantayan sila ng Nania. Gayunpaman, imposibleng kumilos si Nan. Maliban kung ang Jianan Academy ay malapit ng matugunan ang isang sitwasyon na nagbabanta sa kaligtasan nito, hindi sila lilito, lalo na kung tutulong sa sino man na paalisin ang lason kahit ako ay walang karapatang utusan sila tungkol dito. Napabuntong hininga na lamang si Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi siya naglagay ng maraming pag-asa sa mga lumang nakatagong demonyo. Noon, ang Inner Academy ay muntik nang sirain ni Han Fang, ngunit ang mga matatandang ito ay hindi kailanman nagpakita. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin tungkol sa pagtulong sa kanya na paalisan ang lason. Kung walang elite na Dao Zun na tutulong, baka gumamit lang ako ng ibang paraan. Mahinang bamantong hininga si Xiaoyan at dahan-daang tumugon. Anong paraan? Maghanap ng isa pang heavenly flame. Ang mga mata ni Xiaoyan ay biglang nagsiwalat ng mainit na kinang habang nagsasalita siya ng may malalim na boses.